Kamusta mga Kapinams TV? Alam niyo bang may mga lugar sa mundo na sa unang tingin ay parang ordinaryo lang. Pero kapag tumagal, mapapansin mo ang isang realidad. Napakaraming magaganda, matatalino at independent na babae. Subalit kasabay nito, isang katanungan din ang lilitaw. Nasaan ang mga lalaki? Hindi ito kwento ng pagiging mapili. Hindi rin ito usapin ng modernong pananaw sa relasyon. Ito ay kwento ng mga lugar kung saan mas marami talaga ang babae kaysa lalaki. Ayon sa datos, sa numero at sa totoong buhay. Sa video na ito, dadaling kita sa mga bansang tinaguri ang paraiso ng mga nagagandahang babae pero may kakulangan sa lalaki. Dito ay aalamin natin bakit mas kaunti ang lalaki sa mga bansang ito, ano ang epekto nito sa relasyon at lipunan, at paano ito binabago ang kultura ng pag-ibig at pamilya. Hindi ito chismis, hindi haka-haka, kundi mga totoong lugar, totoong numero at totoong kwento. Simulan na natin. Number 10, Russia. Kapag pinag-uusapan ang kakulangan ng lalaki sa mundo, halos imposibleng hindi banggitin ang Russia. Sa bansang ito, malinaw ang katotohanan. Masyadong marami ang babae at kulang ang lalaki. Sa statistics pa lamang, kapansin-pansin na agad ang agwat. Sa bawat 100 babae, humigit kumulang 86 na lalaki lamang ang nabubuhay. Ibig sabihin, may 40 na lalaking nawawala sa balanse ng populasyon. At sa aktwal na bilang, umaabot ito sa mahigit 10 milyong babae na walang katumbas na lalaki. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang malaking pagkakaiba sa haba ng buhay ng babae at lalaki. Sa Russia, ang karaniwang lalaki ay nabubuhay lamang hanggang kalagitnaan ng 60s, habang ang babae ay umaabot ng halos 77 na taon. Ang halos isang dekadang agwat na ito ay hindi simpleng numero lamang. Ito ay resulta ng seryosong problema sa kalusugan ng kalalakihan. Mataas ang kaso ng labis na pag-inom ng alak, alkoholismo, sakit sa atay, at aksidenteng may kinalaman sa pagkalasing. Dagdag pa rito, ang mataas na self-unaliving rate ng mga lalaki na ilang ulit na mas mataas kumpara sa kababaihan. Hindi rin maikakaila ang papel ng kaguluhan sa pagkawala ng mga lalaki sa Russia. Mula pa noong ikalawang pandaigdigan digmaan kung saan milyong-milyong lalaking Ruso ang nasawi, hanggang sa mga sumunod na military conflicts at modernong digmaan, patuloy na nababawasan ang populasyon ng kalalakihan. Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa demografiya ng bansa. Ang epekto nito sa lipunan ay malinaw na nararamdaman. Maraming babae ang hindi na nag-aasawa, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil literal na kulang ang mapagpipilian. Dumami ang single mothers at mga babaeng tumatandang mag-isa. Sa kabilang banda, ang iilang natitirang lalaki ay nakakaranas ng kakaibang sitwasyon. Mas maraming choices, mas kaunting pressure na mag-commit, at mas mataas na demand sa dating scene. Sa Russia, hindi lihim ang kasabihang mas mahirap pang makahanap ng matinong lalaki kaysa makahanap ng trabaho. Dahil dito, sinubukan ng gobyerno na solusyonan ang problema sa pamamagitan ng mga programang tumututok sa kalusugan ng kalalakihan, pagbabawas ng alcohol abuse, at pagbibigay ng insentibo sa mga pamilyang mag-aanak. Alam niyo bang sa ilang lungsod sa Russia, normal na makita ang isang lalaki na sabay-sabay dinedate ng ilang babae? Hindi dahil uso ito, kundi dahil kulang talaga ang lalaki. Number 9, Ukraine. Kung malala ang sitwasyon sa Russia, mas naging masakit at mas malinaw ito sa Ukraine. Sa bansang ito, humigit kumulang 86 hanggang 87 na lalaki lamang ang mayroon sa bawat 100 babae. At habang tumatanda ang populasyon, lalo pang lumalala ang agwat na ito. Ang pangunahing dahilan ay kaguluhan. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na naapektuhan ang Ukraine ng mga armed conflict na direktang kumitil sa buhay ng libu-libong lalaki. Marami ring kalalakihan ang nasugatan, na trauma o tuluyang nawala sa normal na pamumuhay. Dahil sa mandatory military service, mas mataas ang risk na dala ng pagiging lalaki sa bansang ito. Dagdag pa rito ang malawakang migration. Maraming lalaking Ukrainian ang napilitang umalis ng bansa upang maghanap ng trabaho at mas ligtas na pamumuhay. Ang ilan ay hindi na bumalik
na nag-iwan ng mga babae, bata at matatanda sa mga komunidad. Ang kakulangan sa kalalakihan ay mas lalo pang pinalala ng mataas na kaso ng paninigarilyo, alkoholismo, at pagkasawi dahil sa malubhang kalusugan ng mga lalaki. Ang resulta nito ay isang lipunang maraming babae ang napilitang maging breadwinner at tumanggap ng responsibilidad na dati hinahati ng mag-asawa. Bumaba ang birth rate at dumarami ang kababaihang walang nakikitang long-term partner. Sa mundo ng online dating sa Ukraine, mas aktibo ang mga babae kaysa lalaki, isang malinaw na senyales ng imbalance. Bilang tugon, nakatuon ng bansa sa women empowerment programs, family support initiatives, at long-term post-war rebuilding plans. At alam nyo ba mga Kapinoms TV, na sa ilang rural areas ng Ukraine, mas marami na ngayon ng babaeng guro, doktor, at local officials kaysa lalaki. Dahil karamihan sa mga lalaking dapat sanay nandoon ay wala na. Number 8, Belarus. Sa Belarus, hindi agad napapansin ang gender imbalance, pero malinaw ito sa datos. Sa bawat 100 babae, humigit kumulang 86 na lalaki lamang ang nabubuhay. Isang ratio na halos kapantay ng Ukraine at Lithuania. Ibig sabihin, libu-libong babae ang literal na kulang ng kapareha, lalo na sa working age at marriage age population. Sa mga lungsod, mas ramdam ito kung saan mas marami ang babaeng edukado at may trabaho kaysa sa lalaking kaedad nila. Ang pangunahing dahilan ng kakulangan ng lalaki sa Belarus ay mataas na male mortality rate. Maraming kalalakihan ang maagang namamaalam dahil sa alcohol-related illnesses, sakit sa puso at iba pang lifestyle-related conditions. Dagdag pa rito ang epekto ng mabibigat na trabaho at ang pag-alis ng maraming lalaki patungo sa ibang bansa para maghanap ng mas maayos na kabuhayan, at ang ilan ay hindi na bumabalik. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nababawasan ang bilang ng kalalakihan sa loob ng bansa. Ang epekto nito ay isang lipunang maraming babae ang nananatiling single, hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa kakulangan. Dumadami ang mga babaeng financially independent, ngunit walang long-term partner, at bumababa ang marriage at birth rates ng bansa. Sinusubukan ng Belarus na tugunan ito sa pamamagitan ng health programs at family support policies, ngunit nananatiling isang tahimik na problema ang kakulangan ng lalaki. Alam niyo bang sa ilang urban areas ng Belarus, mas maraming babae ang aktibong gumagamit ng dating apps kaysa lalaki? Isang malinaw na senyales ng imbalance na bihirang pag-usapan, pero ramdam ng marami. Number 7, Lithuania. Sa Lithuania, bagamat hindi kasing laki ng Russia, ramdam na ramdam ang kakulangan ng kalalakihan. Sa bawat 100 babae, humigit kumulang 85 lalaki lamang ang nabubuhay. Ang problemang ito ay pinalala ng isa sa pinakamataas na unaliving rates ng kalalakihan sa buong European Union, pati na rin ang laganap na alkoholismo at lifestyle-related diseases. Marami ring lalaki ang umaalis ng bansa upang magtrabaho sa ibang bahagi ng Europa at hindi na bumabalik. Dahil dito, naiwan ang mga kababaihan sa isang lipunang tumatanda at unti-unting nababawasan ang populasyon. Bumaba ang marriage rate at dumarami ang mga babaeng umaabot sa gitna at huling bahagi ng buhay ng walang asawa. Sinusubukan ng gobyerno na tugunan ito sa pamamagitan ng mental health awareness, anti-alcohol campaigns at mas matibay na social support system. Alam niyo bang sa Lithuania, mas marami na ngayon ng babaeng college graduates kaysa lalaki at patuloy pang lumalaki ang agwat taon-taon. Number 6, Estonia. Sa Estonia, bagamat maliit ang populasyon, malaki ang epekto ng kakulangan ng lalaki. Sa bawat 100 babae, humigit kumulang 88 lalaki lamang ang nabubuhay. Tulad ng iba pang Baltic states, mataas ang male mortality rate na dulot ng health issues, risky behavior at mapanganib na trabaho. Ang epekto nito ay isang lipunang maraming babae ang mas pinipiling mag-focus sa career, hindi palaging dahil gusto nila, kundi dahil kulang ang stable at ka-age na partner. Dahil dito, nagiging mas independent ang kababaihan habang patuloy namang bumababa ang birth rate ng bansa. Bilang tugon, nagpatupad ang Estonia ng National Men's Health Programs, mas mahigpit na work safety reforms at family incentives para hikayatin ang mas balanseng pamumuhay.
Alam nyo bang sa Estonia, mas karaniwan ang babaeng CEO kumpara sa ilang mas malalaking bansa? Bahagi ito ng epekto ng mas maliit na lalaking workforce. Number 5, Portugal. Sa unang tingin, parang walang problema ang Portugal. Relax ang pamumuhay, maganda ang tanawin, at kilala ito bilang isa sa mga pinakakomportableng bansang tirhan sa Europa. Ngunit sa likod ng tahimik na imaheng ito, unti-unting lumalalim ang isang seryosong issue. Mas marami ang babae kaysa lalaki. Sa kasalukuyang datos, may humigit kumulang 92 lalaki lamang sa bawat 100 babae. At mas lumalala pa ang agwat kapag tinignan ang mas matatandang age group. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang malawakang pag-alis ng mga lalaking Portugis patungo sa ibang bansa. Sa loob ng maraming dekada, maraming lalaki ang nagtungo sa France, Germany at United Kingdom upang magtrabaho at marami sa kanila ang hindi na bumalik. Dagdag pa rito ang mas mahabang life expectancy ng kababaihan na umaabot ng halos 6 na taon na mas mahaba kaysa sa kalalakihan. Ang mga lalaking naiwan naman ay madalas na nagtatrabaho sa pisikal at mapanganib na hanap buhay, gaya ng construction at pangingisda, na nagdaragdag sa risk ng maagang pagkasawi. Ang epekto nito ay ramdam sa lipunan. Maraming babae sa Portugal ang tumatandang mag-isa, hindi dahil pinili nila ito, kundi dahil kakaunti ang potential partners. Dahil dito, mas nagiging bukas ang ilang kababaihan sa pakikipagrelasyon sa mas batang lalaki o maging sa mga dayuhan. Sinusubukan ng gobyerno na tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng pro-family incentives, tax benefits para sa may anak, at mas pinalakas na work-life balance policies. Alam nyo bang sa Portugal, mas karaniwan ang mga grupong binubuo ng matatandang babae na magkakasamang naninirahan kaysa mga pamilyang may lolo at lola, dahil mas kaunti ang lolo kaysa lola. Number 4, Hungary. Sa Hungary, hindi tinatago ng gobyerno ang problema. Aminado sila na mas kaunti ang lalaki at pababa ang birth rate, kaya agresibo ang kanilang mga hakbang. Sa kasalukuyang datos, may humigit kumulang 91 na lalaki lamang sa bawat 100 babae, at mas malaki ang epekto nito habang tumatanda ang populasyon. Ang kakulangan ng lalaki sa Hungary ay bunga ng kombinasyon ng mataas na male mortality rate, stress-related illnesses, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Isa rin ang bansa sa may mataas na self-unaliving rate ng kalalakihan sa Europa, na kadalasang iniuugnay sa economic pressure at mental health issues. Dahil dito, maraming babae ang nagiging childless hindi dahil ayaw nila, kundi dahil kulang ang stable partner. Ang epekto nito ay malinaw sa lipunan. Mas maraming single households, mas kaunting ipapanganak na bata at mas mabilis na pagtanda ng populasyon. Dahil dito, nagpatupad ang Hungary ng isa sa pinaka-agresibong pro-family policies sa Europa. May cash incentives para sa mga bagong kasal, libreng edukasyon para sa mga pamilyang may anak, at tax exemption para sa mga babaeng may 4 o higit pang anak. Alam nyo bang sa Hungary, makakakita ka ng mga billboard na hindi nagbebenta ng produkto, kundi nag-iengganyo ng pag-aasawa at pagbuo ng pamilya, parang advertisement, pero para sa kinabukasan ng bansa. Number 3, Japan. Kakaiba ang sitwasyon ng Japan kumpara sa mga ibang bansa sa listahang ito. Hindi dahil mas kaunti ang pinapanganak na lalaki, kundi dahil maraming lalaking Japanese ang unti-unting umaatras sa ideya ng relasyon at pag-aasawa. Sa kabuuan, may humigit kumulang 94 na lalaki sa bawat 100 babae. Ngunit sa mas matatandang age groups, mas malaki ang agwat. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang matinding work culture ng Japan. Mahabang oras ng trabaho, matinding pressure, at kakulangan ng personal na oras ang nagtutulak sa maraming lalaki na isantabi ang romantic relationships. Mayroon din phenomenon na tinatawag na hikikomori, kung saan libu-libong lalaki ang pinipiling mag-isolate mula sa lipunan, kabilang ang pakikipagrelasyon. Dagdag pa rito ang mas mahabang buhay ng kababaihan na umaabot ng halos 6 na taon na mas mahaba kaysa sa mga lalaki. Ang epekto nito ay isang lipunang maraming babae ang nagnanais mag-asawa, ngunit walang makitang lalaki na handang mag-commit. Tahimik ang pananabik, hindi ito lantaran,
ngunit malinaw sa pagbaba ng marriage at birth rates. Bilang tugon, naglungsad ang gobyerno ng Japan ng mga government-sponsored dating events, AI matchmaking programs, at unti-unting work hour reforms. Alam niyo bang may mga bayan sa Japan na nagbibigay ng cash incentives sa mga single na dadalo lamang sa speed dating events, kahit walang kasiguraduhan na makakahanap sila ng partner? Number 2, France. Kilala ang France bilang bansa ng pag-ibig at romansa. Ngunit sa likod ng imaheng ito ay isang demographic reality. Mas marami ang babae kaysa lalaki. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 93 na lalaki sa bawat 100 babae at mas lumalaki pa ang agwat sa mas matatandang populasyon. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mas mahabang life expectancy ng kababaihan na umaabot ng halos 6 na taon na mas mahaba kaysa sa kalalakihan. Dagdag pa rito ang pamatagalang epekto ng mga digmaan noong ika-20 siglo at ang modernong urban lifestyle na nagre-resulta sa delayed marriage at mas kaunting anak. Sa France, maraming babae ang pinipiling maging independent at career-oriented, ngunit may ilan ding nananatiling single hindi dahil gusto nila, kundi dahil kulang ang long-term partner. Ang epekto nito ay makikita sa pagdami ng single woman households at mga relasyon na hindi dumadaan sa kasal. Gayunpaman, mas magaan ang epekto nito sa France kumpara sa ibang bansa dahil sa matibay na social support system. May malawak na child benefits, subsidized childcare, at policies na sumusuporta sa work-life balance. Alam nyo bang kahit mas marami ang babae kaysa lalaki, isa ang France sa may pinakamataas na fertility rate sa Europa, patunay na kapag suportado ang pamilya, hindi agad bumabagsak ang populasyon. Number 1, Latvia. Sa Latvia, isa sa mga bansang may pinakamalaking gender gap sa buong European Union, mas lalong kapansin-pansin ang kakulangan ng lalaki. Sa bawat 100 babae, humigit kumulang 84 na lalaki lamang ang nabubuhay, isa sa pinakamababang ratio sa Europa. Ang dahilan nito ay halos kapareho ng sa Russia. Malaki ang agwat sa life expectancy ng babae at lalaki, umaabot ng 10 hanggang 11 taon. Mas mataas ang kaso ng alcohol-related diseases at mas maraming lalaki ang nagtatrabaho sa mga delikadong industriya tulad ng construction at heavy labor, kung saan mas mataas ang tsansa ng aksidente at maagang pagkasawi. Dahil dito, maraming babaeng Latvian ang nagiging financially independent, career-oriented at edukado. Ngunit nananatiling single hindi dahil gusto nila, kundi dahil kakaunti ang mapagpipilian. Sa bansa nila, may biro na kapag may lumitaw na matinong lalaki, alam na agad ito ng buong komunidad. Bilang solusyon, nakatuon ng Latvia sa pagpapabuti ng kalusugan ng kalalakihan, pag-promote ng healthier lifestyle, at pagbibigay ng mas maayos na work-life balance. Alam niyo bang sa Latvia, mas marami ang botanteng babae kaysa lalaki, kaya malaki ang impluensya ng kababaihan sa politika at mga desisyon ng bansa. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 bansang maraming magagandang babae pero kulang ang mga lalaki. Sa mga bansang ito, malinaw ang realidad. Maraming nagaganda ang babae pero kulang ang mga lalaki. Hindi ito usapin ng arte o pagpili, kundi numero at sitwasyon. Kaguluhan, sakit, lifestyle at pag-alis ng kalalakihan ang unti-unting nagbago sa balanse ng lipunan. At kapag nagbago ang balanse, nagbabago rin ang relasyon, pamilya at kinabukasan ng bansa. Sa huli, hindi perpekto ang hinahanap ng mga babae, presensya lang. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Kung ikaw ay lalaki, lilipat ka ba sa mga bansang nabanggit ko kanina? Kung oo, saang bansa? Kung ikaw ay babae, paano ka mabubuhay sa lipunang ganito ang sitwasyon? At sa panahon ngayon, choice pa ba ang pagiging single o minsan bunga na lang ng realidad? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.